Dahil si Paul ay malapit ng mamatay sa 2 Timothy chapter 4 at 2 Timothy at magpapaalam na siya. Bago siya magpaalam kay Timothy, may mga naalala siya sa pagyayari sa buhay niya. Kaya ang theme natin tonight is Paul the Faithful. Paul the Faithful. Bakit gusto ko ang topic about Paul? Una sa lahat, dahil si Paul ay gandang example sa mga nag-preach ng gospel. Amen ba? O, talagin mo ang katabi mo. Ikaw ba ay nag-preach ng gospel? Ikaw ba nag-preach ng gospel? Ikaw ba nag-share ng gospel? Ito magandang tanong. Sa tagal mo na born again, may na-born again na bang katulad mo dahil sa iyo? Amen. Born again, may na-born again na bang katulad mo? Si Apostle Paul, bago siya mamatay, ay nagsulat kay Timothy. Ito yung last niyang sulat kay Timothy. Basahin natin. Ako pa sinabihan. Sabi, ikaw ay katabi ko. Sa unang paglilitis, 1, 2, 3, ikaw. Sa unang paglilitis, 1, 2, 3, Saan siya pumunta sa paglilitis? Diba? Ito yung meron siya paglilitis. At anong ginawa ng mga kasama niya sa kanya kung siya nililitis? Iwanan siya, pinabayaan siya. Bakit? Ganun talaga. Pagka ikaw yung naipit na at life and death na yung pupuntahan mo, minsan talagang iiwanan ka ng mga tao. Taligay mo rin. Kunwari ako yung papatayin ng Ama. Papatayin namin siya si Pastor Alan dahil nag-preach siya ng mabuting mabiling balita at saka hindi lang yun, maka-Israel pa siya. Kaya sabi ng Hamas sa mga members, lahat ng katulad ni Pastor Alan na naniniwala kay Jesus at maka-Israel dito sa bandang ito, ewan ko kung may kasama pa ako dito. Nandito ba kayo ako? Minsan pagkagipitan na, ngayon pag masaya, magkasama tayo. Pero pag gipitan na, hindi ko alam kung sino kasama mo. Yung life and death na. Ito nung nililitis si Pastor Pablo, siya ay kukulong pag siya'y natagpuan ng nagkasala, siya ay papatayin. Kaya ang mga ginawa ng mga kasama niya, ay sabihin sa iyo, ang mga kasama niya is apostolic team. Hindi na new believer, katulad ni John Mark, matatagal na rin kasama niya mga nag-preach. Kaya lang nung siya ay nasa hukuman na nakakatulan, di ba kasama niya nagalisan? Huwag na tayong lumayo kay Apostle Paul. Si Jesus din, nung si Jesus ay malapit na papunta sa cross, inahanan ba siya ng mga kaibigan niya? Labing-dalawa ba? O labing-isa? Kasi mga siya ng mga alagad niya. Di ba sir, mga alagad niya yun? Hindi, yung mga alagad niya, hindi katulad ngayon. May mga disciples tayo, di ba? Nakikita lang tayo kung minsan, twice a week, sa online yung isa na person. Pero sa panahon ni Jesus, yung mga alagad niya, kasama niya kahit saan siya pumunta. Punta siya ng Galilee, kasama niya. Punta siya ng Jerusalem, kasama niya. Kung kahit saan siya pumunta siya, Bethany, kasama niya. Kung saan siya kakain, doon sila kakain. Si Jesus, sumama yung mga alagad. Ang hirap noon na maging alagad dahil iniiwanan nila lahat. Tayo naman, alagad pa rin tayo ni Jesus, pero hindi naman natin iniiwanan ng lahat. Amen ba? Trabaho pa rin tayo, may pamilya pa rin tayo. Hindi tayo katulad ng mga New Testament na mga disciple. Pero si Jesus, inasikaso niya sila lahat. Meron pang isang part sa buhay niya na isang line of Savior, isang kainan na inugasan niya yung mga paa nila. Alam pa ba? Si Jesus. No, pero kung siya pupunta na sa cross, iniwanan din ba siya? Yes. Si
I think meron isa, si John the Beloved. Meron isa na iwan. Si John the Beloved yung nakatayo dun sa cross. Kaya niniling niya yung nanay niya. Son, behold your mother. Mother, behold, hindi mother nga eh. Lady, behold your son. Son, behold the lady. Hindi niya sinabi. Hindi niya naman. Si Apostol Pablo, ang sabi niya, Sorry. ang sabi niya, ay, walang sumama sa akin. Nag-feel niya ba na si Pablo ay tao pa din? Tao ba si Pablo? Walang sumama sa akin. Sabi niya, pinabayaan ako ng lahat. May mga tayo sa buhay natin na we need to stand by ourselves. Na tatayo ka at kung saan mag-isa ka na lang. Yes. Pinagpala ka ng Diyos kung may asawa ka, may anak, pero kung minsan, you'll be by yourself. Yeah. At sabi ni Apostol Pablo, na ako'y nililitis dahil gusto mo akong ipakulong at patayin, pinabayaan ako ng lahat. Pero sabi niya, hindi niya sinabi na, sana gantihan sila ng Diyos. Nakasin niya lang? May iniwanan ako, sana gantihan sila ng Diyos sa pag-iwan nila sa akin. Hindi ganun ang statement ni Paul. Sabi ni Paul, huwag na itong ibilang ng Panginoon laban sa kanila. May the Lord doesn't count this against them. Huwag sana sana itong magkasalanan nila yung pag-iwan nila sa akin. Parang naiintindihan ni Pablo na kung ako din siguro at may kasama akong papatayin, baka hindi din ako sasama. Ano ba? Yung kumisan pagkagipitan na, our human nature dictates, save yourself. Yeah. Yeah? Nandito tayo alam. Pag sumabog, kumisan naisip, hindi si pasawala ang isipin mo. Paano ililigtas ang sarili mo? Yes. Na-expect you to do that. Amen na? Hindi ko sinasabi mo kung muna ko, hindi. Kanya-kanya tayo dito, no? Kaya kung doon sumabog, at yung mga bintana, dito tayo sa gitna. No? Huwag ka lalapit sa bintana, no? Or, akit tayo dito. Kaya yung susi ba nasa iba, ano? Dapat ikaw may pagbilis ko. Akit tayo doon sa medyo. Okay naman ito dahil ang mas delikado yung taas. Dahil mataas din yan, pero pag binagsakan yun, diretso. Ito, pag binagsakan yun, meron pa another layer. At hindi kahoy. Hindi ka natin nyo, Hindi kahoy. Kaya, basta bakit ganyan? Nagiging realistic lang tayo kung sakali may mangyari. Walang natin gagawin natin. May namatay dahil natapakan. Dahil hindi makaano sa buong dito. Yun, napakapakan. Huwag naman. Sabi niya, iniwan ako. Huwag na akong ibilang ng Panginoon laban sa kanila. Hindi, iniwan na lang ako. Pero huwag na lang gantihan sila ng Lord. Iniwan ako. Ngunit, hindi ako Pinabayaan ng Panginoon. sige nga, sabihin mo nga sa kanila, iniwan ako. Iniwan ako. Ngunit hindi ako. Pinabayaan ng Panginoon. Eh, ba? Iniwan ako. Yun ang pinagmamalagay sa lahat. Iwanan sila ng lahat. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Tingnan niya, sinamahan niya ako at binigyan ng lakas upang maipahayagan ng saya. Sinamahan ng Lord si Pablo. Amen. Natanong ako, kitang-kita ba ng Lord? Kitang-kita ba ng Pablo si Lord? No, hindi. Lahat ay by faith. Katulad natin ngayon. Kasama natin ng Lord. Yung mga hindi, ewan ko sa'yo. Hindi mo saka ng Lord. Dahil sabi niya, kung may dalawa-tatlo nag-iibon sa aking pangalan, nandun ako. Dito naman si Jesus. Pag sabi ni Jesus na pag may nag-gather according to His name, nandun siya. We're gathering in the name of Jesus, nandito siya. Amen. Kaya hindi natin nakikita. Pero tingnan mo yung katabi mo.
Ang tanong, nakatira ba si Jesus dyan? Amen. Yes. Amen. Amen. I hope, ano? Huwag naman sana kung walang Jesus yan. Ako naniniwala kung may Jesus yan. Dahil kung wala akong Jesus dyan, wala dito yan. Amen. Sinamahan niya ako at binigyan ng lakas upang maipahayag ang mensahe. Yung lakas ay hindi para kumain, ano? Lakas para ipahayag yung mensahe. Tapos, sabi niya, at yung mensahe ay dapat mapakinggan ito ng lahat ng mga hindi. Kung ikaw ay nasa hukuman, usually, di ba may judge, may jury. Alam niyo ba yung mga jury? Yes. Mga barkada ng judge. Para mag-decide na may judge, may jury. Tapos nandun yung nasasaktan. Tapos nandun yung prosecutor. Tapos may mga kanya-kanya silang sariling lawyer. Yung isa sabi niya, ikay nagkasala. Yung isa, hindi. Di ba? Nag-aaway yung mga lawyer nila. Ano? Na nagkasala hindi. Tapos may mga audience pa. Usually, sa Roman court, maraming tao. Katulad ng napapanood. Nakapanood ba kayo ng mga kaso sa YouTube na may jury, tapos may nasasaktan, tapos may mga audience pa. Kung minsan kung yung mga sikat pa, may mga media pang inaalaw sa court. Di ba? Kaya maraming tao. Sabi niya, yung mensahe ito ay dapat mapakinggan ng lahat ng mga hindi. Si Apostol Pablo nung panahon niya, siya ay, ano pangalan natin sa kanya? Hot celebrity. Bakit hot celebrity si Apostol Pablo? Dahil siya ay malabing punta sa ibang places at nangangaral sa tungkol kay Jesus. Pangalan na kay Jesus, nakiwasa na siya ng lahat. At nung siya ay nakasuhan, ay, yun ang depression daan, ay may kaso, punta na tayo. Kaya ang daming audience niya, hindi lang jury, judge, saka yung mga lawyer, kundi may audience pa rin siya. Sabi niya, binigyan ako ng lakas ng Lord upang may pahayag ang mensahe at mapakinggan ito ng mga Hindi. yung mismong trial na pinalalagyan ng Apostol Pablo ay pamamaraan ng Diyos para maraming makarinig ng mensahe ng Apostol Pablo. Amen. Ano ang mensahe ng Apostol Pablo? Narinig mo na ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus na pinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at muling si Pablo, simple lang yung message niya. Palagi natin nire-recite every Saturday. Ulit-ulit kung saan siya pumunta, ang mensahe niya ay si Jesus ang tagapagligtas. Ang Misaya na namatay at muling nabuhay upang tayo magkaroon ng bagong buhay. Very simple ang message ni Apostol Pablo. At itong mensahe na ito, kahit isapin na niya doon. At sa malaking kapulungan, iisa ang mensahe niya. Si Jesus ang tagapagligtas. At dahil dito sa pangangaral niya ito, papatayin siya. Patayin siya siguro dahil wala nang ibang topic si Pablo kundi si Jesus. Then, mga tao narinig din ang mensahe ni Jesus. Alam niyo, ang mga tao na ayaw kay Jesus, sinasabihan ng demonyo. Alam niyo ba yun? Yes. Kaya kung nalang may sinishare sa'yo, sabi niya, ayok yung dyan sa Diyos mo. Alam mo na, no? May karga to. Ang mensahe mo ay tungkol kay Jesus at ayaw mo pakinggan, yung ayaw makinggan sa'yo, may laman. May sabi. Evil spirit. Yeah. Kaya yan ang ayaw ng mga demonyong mapakinggan sa church. Okay lang kung tayo, nandito lang, kakanta tayo, basta hindi mabanggit ang pangalan ni Jesus sa praise and worship. Sa preaching, okay lang, basta hindi mabanggit ang pangalan ni Jesus sa preaching. Para sa kanya, aatin mo siya sa church natin.
Pero pag ang church mo ay si Jesus ang pinapangaral, sabi niya, pangit yung church na ito, pangit ang Pastor Calvo, pangit mga membro. Bakit? Dahil ayaw niya ng mga taong in love kay Jesus. Yes. Amen, mahal ko na din. Amen. Kaya ito, sabi niya, para sila ay, at gaya ng pagkaligtas mula sa bibig ng Diyos, sabi niya, ako dapat ay maparusahan, ako dapat ay, hindi pa naman sila electric noon, palagay ko pagbabato, kung kudyo, at kung siya ay huling nagkasalan, siguro hindi ko papako sa krus. No? Yan ang kanilang pag kudyo ang nakahuli sa'yo, tulad ni Esteban, babatuin ka hanggang mamatay. Pag Romano, ay papako. O meron pa silang style noon. Kasi panahon na ni Apostle Paul, pugot. Alam na yun, ang tanong siguro nung sabo kayo nila. Pugot, pugutan ka. O yung mga iba, kung ikaw ay nahuling magkasala, may karawahe ka kasi tatali ka sa karawahe. Tapos hihirain ka ng karawahe. At kung mabilis ng tumakbo, okay lang, no? Ewan ko kung kailan mo kayang tumakbo. No? Dahil one of the stars ay babagsak ka at hihirain ka ng karawahe hanggang ikaw ay mamatay. Kaya sabi niya, katulad ng pagkaligtas sa bibig ng leon, ako'y niligtas. Sino ang naligtas sa kanya? Well, imagine kung minsan si Pablo, dahil siya ay orator, at meron din siyang background sa law ng Torah. Kung minsan, hindi siya nakarely sa mga lawyer. Dahil magaling dahil siya ay speaker at marami siyang alam. Kung minsan, he tries to defend himself sa court. Liwanag ba yun? Wala siyang hinahire na Hindi dahil sa wala siyang pang-hire, meron siya. Si Pablo ay hindi mahirap ng katulad ng nasa isip natin. Dahil siya ay nagsusulat. Pag kayo nagsusulat, sabi niya, sa Pablo, malapong ang mata niya, kaya hindi siya nakakapagsulat. Ibig sabihin, meron siyang secretary. Diba? May secretary. At kumisan, meron siyang, ang ginagawa niya is dictation. Sasalita siya, may stenographer, at may nagsusulat. Kung minsan maglalagay din siya ng pirma niyang malalaki para sabihin niya, Shaul, eto ang aking pirma. Pero hindi mahirap sa Pablo. Pero kahit sa panahon na kahit na hindi siya mahirap, minsan, he tries to defend his own self. Maliwanag ba? Hindi siya kumukuha ng help ng lawyer. Dahil alam kong pipirahan lang siya. Ang ginagawa niya, he defends himself. In this case, nanalo na talo. Ha? Kung natalo, hindi na siya nakasulat. Diba nanalo? Diba? Ligtas ako. Ako'y naligtas mula sa tiyak na sabi ng kaso niya ay punishable by death. Death penalty. Muna tayo sa verse 18. 1, 2, 3, go. Ang Panginoon niligtas sa akin sa bawat gustong gawa at sarili ng natin sa amin na kanyang sa natin sa kanyang kaluwalhatian pagkakalanman. Sabi niya, ang Panginoon ang magliligtas sa akin. Sabihin mo lang sa tabi mo, ang Panginoon ang magliligtas sa akin. Sa context ni Paul, sabi niya, sa bawat masamang gawa. Ang masamang gawa, yung mga gustong magpapatay sa kanya. Maliwanag ba? Ang tanong, bakit siya gustong patayin? Dahil sa Dahil sa kanyang pangalan, di ba? Natitreated sila sa pangalan ng Jesus. Pagka ang pangalan ang sinishare mo ay God, hindi ka threat. Pagka ang sinishare mo ay Adonai, Elohim, hindi ka threat. Pero palitan mo yung sinishare mo Jesus, bigla kang mga kampun ng demonyo ay nasa paligid mo. Basta bakit? Dahil iisang pangalan na nagliligtas. Amen. At ayaw ng kaaway na binibigkas natin yung pangalan ni Jesus sa ibang mga unbeliever, sa ibang mga tao. Dahil yan lang ang daan, katotohanan at walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa Sabi niya,
di ba? Panginoon ang magliligtas sa akin, di ba? Sa bawat masamang gawa. Yung masamang gawa ay yung pagpatay sa Kanya dahil siya nangangaral ng magandang balita. At siya rin ang maghatid sa akin sa Kanyang kasalanan. Sabi niya, siya ang sasama sa akin, hindi niya ako pinabayang mag-isa. Siya rin ang magdadala sa akin sa Kanyang kaya. Di ba parang ang dami niya ginagawa? Binabantayan niya si Paul, binabantayan niya tayo, ingatan niya si Paul, ingatan niya tayo. Tapos siya pa rin magdadala. Di ba? Bigyan natin ng breakdown. Dahil nung si Apostol Pablo na mangarap dito, ang kasama natin ay Spirit ni Jesus. Sabihin niyo nga, Spirit ni Jesus. Spirit ni Jesus. Yung Holy Spirit na nakatira sa iyo, ang sumasama sa iyo. Tanong, ang Holy Spirit ba nakikita? No. Dahil hindi nakikita ang Holy Spirit, hindi natin nakikita si Jesus. Kasama din natin si Jesus dito sa gitna natin, pero hindi natin siya nakikita. Ang nakikita natin yung kapatiran natin. Amen? Magaganda, walang power, no? Amen. Hallelujah. Amen ba, mga kapatid? Kung kayo pumunta ng Diyos, huwag naman kayo magdala ng power. Para yung katabi mo naman, nakapag-blessing yung katabi. Yeah. Amen ba, mga kapatid? Kasi pagod na tayo at usually yung mga tao. So sabihin, gusto ko lang na sabihin na dahil nasa community tayo, pag nagsama-sama tayo, dapat mabango o may-amoy? Mabango. Kasama natin ng Lord, kasama natin ng Holy Spirit sa loob natin, kasama natin ng mga kapatira. Pagka sinabi niyan, siya rin ang magdadala sa akin sa kanyang kaharian, nasinin natin ito. Ang kaharian ng Diyos na sa langit, ngayon, di pa bumababa, ang Diyos Ama ay nakaupo sa kanyang trono. Diyos Ama. Bakit ang kanan? Ang Diyos Ama nakaupo sa kanyang trono at sa kanan niya ay si Jesus. Kung may-imagine niyo, parang may dalawang throne sa langit. Ang Father nakaupo sa sarili niyang throne, siya ay maputi lang at liwanag. Wala siyang form, pero si Jesus ay katulad natin. Hindi katulad ko dahil si Jesus may buhok. Buhok tapos I think dahil siya ay full of glory, hindi natin siya masasabing na itim o marukayang kulay dahil maliwanag. Katulad ko, di ba? Yung liwanag na yan, pag tignan sa tapat mo yan, kahit kasi puti mo si Pampalin, maputi ka. Amen. Ito yung liwanag na yan? Yes. Mga kapatid, liwanag yan, baka akala nyo itong liwanag. Yan ang liwanag. Amen. Reflection lang ito. Hindi, ito ang ibig sabihin, mga kapatid. Ito ang Father mo na ng liwanag. Si Jesus ay liwanag din, pero he's in a human form. Yeah. Sa buong Godhead, iisa sa person ng pagiging Diyos ang merong katawan. Jesus walang katawan, si Holy Spirit walang katawan. Ito ang nakita ko. Bakit ang nakita ko ay sa trono ay dadalawang trono? Bakit hindi tatlo? Kasi nasa atin. Dahil kasama natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, magpakailanman hindi uupo. Dahil ang Holy Spirit, kasama ng mga tao. Amen. Amen. Hindi lahat ng tao, kundi yung mga taong nananampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoon at Pagligtas. dapat alam natin yun. Hindi lahat ng tao. May mga taong nasa buhay na walang hanggan, tayo yun, pero tayo may Holy Spirit. Pero, yung mga walang Holy Spirit, sino ang mga walang Holy Spirit? Ay hindi tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas. Sa Baptist Church, sabi na imbitahan, pinangarap ko, iisa ang daan. Sabihin niyo mga kapatid, iisa ang daan. Walang dalawang daan na yung, sabi nila yung Old Testament ay daan, ay New Testament ang daan. Iisa ang daan.
Ang daan ay the new covenant, bagong tipan. Yes. Ang tawag natin dyan kung minsan, yung new covenant yan ay the blood covenant. Dahil sabi ni Jesus, this is the new covenant which was verified in my blood. Ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Diba? Binibreak niya yung kanyang bread, pero iniisip niya yung wine, yung cup. Ito. Sabi ni Apostol Pablo, ang Holy Spirit, siya, ang title niya, ang Panginoon, ang maghatid sa akin saan? Nasaan ang kahayaan? Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo yun? Siya ay malapit ng mamatay. Hindi pa? Hindi pa, no? Kaya huwag niyo sasabihin sa kapatiran ninyo na ihahatid na ng Lord. Ang ibig sabihin na ihahatid ka na ng Lord dahil magpapaalam ka na. Yes. Diba? Sa lahat ng words na gusto nating mapakinggan sa Lord, ang ayaw nating mapakinggan sa Lord ay ito. Today, you will be with me in paradise. Alam mo kapatid, pag narinig mo yun, bakit nagpapakinggan mo ang Lord, pero pag yun ang narinig mo, sabihin mo, hallelujah. Pwede bang tumawad, Lord? Huwag mo na ngayon. Extended pa doon, extended. Ito. Ihahatid ako sa kanyang kaharian sa... Tapos nag-end siya sa kanyang, sa passage na ito. Sa kanya. Sa kanya. Kalwalatian. Ang kalwalatian. Magpakailanman. Yan ang palaging sinasabi ni Paul sa kanyang mga doxology. Anong ibig sabihin ng doxology? Sa akin yan yung parang benediction. May sa pastoral law, after ng closing prayer, pero benediction, yun yung parang last blessing na matatanggap mo. Diba? Pero ito naman, ang blessing niya, di ba, kung binibless tayo ng Lord, no? Binibless ng Lord si Apostol Pablo, binigyan niya siya ng lakas upang makapangaral ng buting balita, di ba? Tapos kahit iniwanan siya ng ibang mga alagad, ang Lord ang sumama sa kanya. Contrary sa pag-iisip natin, ang Lord na kasama niya is only by faith. Kaya kung sa mga kapatid, kailangan natin i-exercise yung faith. Yes. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, kahit pangit ang pinagdadaanan mo, kasama mo pa rin. Amen. Dahil minsan, kahit tayo pinagdadaanan hindi swerte lahat, maraming malas. Meron ba ganun? Oo, kung minsan, diba? Nagkaka-weirdy-weirdy yung buhay natin, yung decision natin kung saan. Kala ko itong tama tapos mali pa rin ang resulta, di ba? Hindi. Yung sumunod ka sa Lord, pero napahamak ka. Yung katulad ng mga alagad ni Jesus. Sabi ni Jesus, pangalaw niyo ang mabuting balita. Pinangalaw niyo ang mabuting balita. Nabuhay pa sila, namatay. Pinatay sila sa pangalaw nila ng mabuting balita. Di ba kung minsan may meron kang tanong na, bakit ginagawa ko yung kalooban ng Diyos sa ito kung nangyayari sa akin? Of course! Lahat nangyayari sa atin. Dahil ba ako yung nag-preach, hindi na ako pwedeng patalsikin ng Israel, dito sa Israel. Dahil ba ako yung naglilingkod sa Diyos, hindi na ako paalisin ng Diyos sa Israel. Magsip kayo mabuti. Lagay ninyo. Dahil ba ako ito po sa Lord, meron na akong karapatan pag-demand sa Diyos, na hindi ako paalisin sa Israel. Kailangan natin isipin ng tayo, hindi mangyari lahat ng bagay sa dahil ako nagsiserve sa Lord faithfully, hindi na ako mamamatay sa sakit ko sa puso? No. Hindi, ganun ang Diyos. Maliwanag ba, mga kapatid? Akala ninyo dahil ginagawa na ng tayo, ikakasama mo gusto. Ito, ang Israel, hindi sumusuway sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos, sa panahon ito. Kakaunti pa rin ang mga Messianic Jew. Pero, iniingatan sila ng Diyos. Bakit? Tanong, lahat ba sila maiingatan? Sino na naman tayo patayin mo mga Hamas sa portal ng Gaza? May mga Israeli na nasa loob ng tunnel na nakapalit
kaya sinuwa. Hindi sa mga kapatid, meron tayong wrong concept about Diyos. Dahil ginagawa ko ito, may, Nako. ano ba ang Diyos? Ay, hindi ko nakilala ang Diyos. Na gano'n. And then now, kaya, gusto rin ang gagawin natin. Kaya tayo dapat manatili na humingi ng biyaya. Amen. Wala naman kami pagmamalaki sa lahat ng ginagawa namin. Lahat ng mga ginagawa namin biyaya ninyo. Amen. Kaya Lord, naawa lang kayo sa akin. Amen. Yun dapat. Kung yung ang Diyos ay may utang sa iyo, kaya kailangan kanyang bayaran. Bakit kaya sa mga kapatid, hindi tayo magkakautang sa Diyos. Dahil lahat ng tinatamasa natin, ang ginagawa natin ay biyaya. Lord, maraming salamat po dahil napakabuti niyo sa amin. Lord, maraming salamat po dahil kahit hindi ka namin naintindihan, kung minsan misteryo ang inyong pakikipagtungo sa amin. Amen. Ay Diyos pa rin kayong mapagmahal. Diyos pa rin kayong nag-iingat. Thank you, Lord. Diyos pa rin kayong nagbabantay sa amin. Yes. Lord, kahit kung minsan hindi kami nasa tamang lugar, kung minsan, Lord, ay pamali-mali pa rin ang desisyon namin. Ay meron pa rin kayong biyaya at pinamahal niyo pa rin kami. Kahit kung minsan pamali-mali kami, Lord, ay iningatan at pinamahal niyo pa rin kami dahil tinuturing niyo kami inyong mga anak. Amen. Lord, we thank you for tonight. Lord, salamat, Lord, sa mga pusong nagbukas ng kanilang mga damdamin at isipan upang matanggap ang mensahe niyo tonight. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name. And all God's people will say, Amen.